Inaresto ng mga tauhan ng Manila City Jail at Philippine Drug Enforcement Agency ang isang person deprived of liberty o PDL matapos isagawa ang Joint Greyhound Operation at madiskubre na nakatago sa isang pares ng tsinelas ang illegal na droga sa Manila City Jail Annex sa Camp Bagong Diwa, Bicutan, Taguig City. Batay sa ulat ni Chief Inspector Guerrero Victorio Jonco, City Jail Warden, bandang alas 6 na umaga nang isagawa ang Greyhound Operation sa nasabing pasilidad ng mga otoridad sa panguna ng Bureau of Jail Management and Penology, Manila City Jail Annex, katuwang ang PDEA NCR at K9 Unit. Nasamsam sa operasyon ang 50 plastic sachet ng hininalang shabu na tumitimbang ng 10 gramo at nagkakalaga ng 68,000 pesos. 4 na plastic sachet ng hininalang pinatuyong daon ng marijuana na tumitimbang na 1 gramo at nagkakalaga ng 600 pesos, drug paraphernalia at 2 micro SIM card. Bukod dito, may nakuha ding 8 sachet ng hininalang shabu sa basurahan sa loob ng dormitory. Upon Greyhound namin, pinabababa namin, single out namin yung mga PDL. Pinifreeze namin. So happen pagka-freeze, nakita dun sa tsinelas na medyo makapal. Pagbuklat ng tsinelas, yung Highlander na tsinelas na po, nandun po sa loob yung substance suspected to be shabu. At present po, ongoing po yung searching sa second floor ho. Patatapos na ho kanina ng ground floor. Ngayon ho ay binababa na unti-unti yung second floor. Sa pahayag ng PDL na kinilalang si Elimac de la Cruz Rigarde, 25 anyos, hindi niya umano alam na may droga sa kanyang suot na tsinelas. Ayon naman sa PDEA, ito na ang pangatlong beses na nakulong ang nasabing PDL sa kasong illegal possession of dangerous drugs, robbery at illegal possession of firearms. Muling sasampahan ng kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Piskalya ang nasabing suspect. Matagal mo nang ginagawa yun? Ba't mo naisipan sa tsinelas ilagay? Sir, yun naman po alam na mayroong drogay sa tsinelas niya, sir. Ano kaya? Sa iyo ba yan, tsinelas? Anong ginagawa niyo pag piling mo? Dadala kayo ng pagkain? So tinatanggi mo na sa yan? Sinuot ko lang po yun, sir. Ha? Sinuot ko lang po yun, sir. Sir, wala po tsinelas, sir. Malay ko na may droga yan. So hindi mo alam na may droga yung tsinelas mo? Parang graduation feeding program namin ng Kanya-kanya tsinelas yan, hindi po ako mali. Graduation yun. So far ho, nandun na ho, na-inventaryo na lahat yung mga nakuha. Ang susunod doon na mangyaya ay sire-refer ho ito sa PDEA para ho sa result. Papasalamat ho ako sa lahat ng mga tumulong sa PDEA, sa mga kasama ko, sa inyo mga nandito sa nangyaring Greyhound na ito. Unang-una, ito po ay direktiba ng ating, sabi ko nga po kanina, ng ating sekretary, si Sir Benjamin Casabal Jr., ang aming pong chief, si Jail Director Well S. Rivera, at aming regional director, si Chief Superintendent Clint Russell Tangeres. Yan po ang mga direktiba nila sa akin nung pag-upo ko po rito nung last September 1. Nung ulit ko po, patuloy po sanang tulungan kami para humalinis ang kulungan ng Manila Annex. Chinek naman namin ho lahat, kaya medyo natagalan no. Nagsimula ho kami kanina bago mag alas 6 ng umaga. Together nga po sa PDEA. At may mga nakumpiska din ng mga tsinelas at iba pang bagay. Yung nga po, bukod doon sa mga tsinelas, yung pong mga tsinelas nga po pala, i-determine namin kung sinong may-ari, ipapabalik po namin sa kanilang mga pamilya. Paano kaya ito, sir, nakakalusot? Yun po, patuloy naman po kaming gumagawa ng paraan. Sana po, with my leadership, mabawasan o kung talagang kaya ay mawala ang droga dito sa Manila City. So malaking tulong din po itong mga K9 drugs natin, sir. Opo, napakalaking tulong po sa amin yan, ang PDEA. Kaya nagpapasalamat po ako sa kanila. Yan ay in coordination sa PDEA.
nag-conduct ng initiative ng ating warden kasi may mga naririnig siya na may nababalitaan siya na mayroong mga droga sa loob na nakapasok ito. Nag-coordinate siya sa PIDEA and other enforcement agencies na mag-conduct ng kriya. At meron nga daw silang nakukuha na illegal na droga. Ngayon, papa-investigahan ko yan, bakit yan nakapasok, kailan yan nakapasok, kung sino-sino yung mga kasabwat, at sino-sino yung mga tao na nagpapasok ng droga niya. Ngayon, kung makita natin na mayroong mga kasabwat na kung sino man, ay papatawan natin ng kaukulang parusa.